Alright guys, ayan, good day. So bago ang lahat, another reaction video na naman tayo. Walang iba kundi si Attorney Claire. Ayan, si Attorney Claire pa rin yung topic natin. Pero first of all guys ganito po kasi yan. Kung yung iba nagtaka kung bakit kadalasan madaming galit kay Attorney Claire. Kahit hindi po DDS, sure po ako dyan, madaming galit po kay Attorney Claire kahit hindi po DDS. Hindi lang po ibig sabihin pag DDS, pag galit ka kay Attorney Claire, DDS ka na. Hindi po. Marami pong kahit hindi DDS, galit po kay Attorney Claire. Bakit? Kasi ito po yung obserbasyon ko dyan. PCO ka na kasi. Oo, PCO ka na po. Presidential Communication Office. Kumbaga, PCO, USIC ka na. USIC Claire Castro. Pero nandyan pa rin yung attorney sa pangalan mo. USIC Attorney Claire Castro. Undersecretary ka na ng Palasyo. PCO, Presidential Communication Office. In short, Attorney Claire, dahil ikaw ay PCO na, ibig po sabihin yan, hindi ka na po vlogger. Kasi alam naman po natin si Attorney Claire ay meron po itong YouTube channel. Nagbablog po ito. Kumbaga, nagbibigay din ito ng reaction video, mga pananaw. Nagkokomentaryo din po ito. Pero, Attorney Claire, PCO ka na po. So, ibig po sabihin dyan, hindi ka po vlogger. Kaya po ka nandyan ay isa kang PCO. Pero, the way na ginagawa mo yung trabaho mo is parang yung ugali mo sa pagbablog mo is ganun pa rin yung dinadala mo dyan bilang PCO. Na which is medyo sablay. Kasi, remember, pag meron ka ng katungkulan, especially sa executive office, executive department, meron ka ng katungkulan, then alam naman po natin, pag sinabing attorney or lawyer, syempre, professional po yan. So, ibig sabihin, pag meron ka ng pong katungkulan sa publiko or pagserbisyo sa mamayanang Pilipino tungkol dito sa mga communication, is dapat be a professional. Yung sagot mo is yung tipong hindi yung parang vlogger lang yung sagot mo, kasi kadalasan kasi dito napapansin ko yung mga sagot niya kasi parang vlogger lang, 'di ba? Parang nagba-vlog lang eh. May magtatanong ngayon, parang naggagawa lang siya ng komento doon sa tanong na yun, na yung the way niya na i-approach is parang nag-reaction video lang siya. Remember, Attorney Claire, hindi ka vlogger, nasa executive department ka. PCO yung panunungkulan mo. So, ibig sabihin, be professional naman. Ibig kong sabihin dito, parang katulad ng iba ba? 'Di ba? Na mga nasa gobyerno. Kung ano yung tinatanong lang sa kanila, yun lang yung sasagutin, hindi mag-iimbento. Kung wala silang alam, sasabihin about that matter, about your concern in that matter, I have no knowledge about that, so hindi ako pwedeng magsalita ng tapos. 'Di ba? Ganun lang. Pero ang ginagawa kasi dito ni Attorney Claire, siya kasi yung parang naging shield.
'Di ba? Ginawang vlogger yung PCO. 'Di ba? Ginawa niyang vlogger, asal vlogger yung PCO ngayon eh. Be professional naman, kumbaga hindi ka kasi vlogger diyan eh, PCO ka. Kumbaga wag mong dalhin yung pagiging vlogger mo kasi yung pagiging vlogger mo, alam naman natin, vlogger ka. Siyempre, yung pagiging vlogger mo, in your own, walang limitasyon yun. Kasi sarili mong opinion ang mga dinidiscuss mo dun. Ito kasi, hindi mo pwedeng gumawa ka ng sarili mong opinion dito regarding sa mga iba't ibang issue tungkol sa ating panggoberno. Hindi mo kasi pwedeng gagawa ka ng sarili mong opinion na galing sa iyo. Kasi yung mga sasabihin mo dyan is hindi yan dapat galing sa iyo, kundi kung ano yung mostly pinagkasunduan or ano yung talagang nangyari. Yan yung mga dapat mong sabihin. Oh. Pakinggan natin siya dito. Ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Di ba? Ang sasagutin lang natin yung intriga na may sense. So, vlogger na vlogger, yung content, reaction video. parang yung gagawa ka ng reaction video, syempre, katulad ko, minsan gagawa ko ng reaction video. Ito, mga ganito, reaction video po ito. So, syempre, kung gagawa man ako ng content, kung content ko man ay reaction video, so, pipiliin ko yung video na may sense na bigyan ng reaksyon. Kasi, alangan naman, ang video na gawan ko ng reaction is walang sense, walang kwenta. 'Di ba? So, useless naman. So, as a reaction video content ko yun, at maraming mga ganong uso yung content kayon, syempre, doon tayo sa video na meron talagang sense. So, dito, ginawa niyang content yung pagiging PCO niya. Na, remember, Attorney Claire Castro, even the issue is masasabi nating walang sense, pero dapat talagang itanong to clarify kung ano ba talaga yung totoong nangyari doon, is dapat mo pa rin sagutin. Di ba? Hindi pwedeng mamimili ka dyan. As long as yung mga tinatanong sa'yo related sa ating pang-goberno. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin ito sasagutin. Okay? Di ba? Kung walang meaning, walang sense, hindi natin pwede ito sasagutin. So ngayon, namimili na siya ng itatanong sa kanya. Hanep. Saan ka ba nakakita ng PCO na siya yung mamimili ng itatanong sa kanya at siya yung magdidesisyon kung yung tinatanong sa kanya is sasagutin ba niya o hindi? Nasa kanya na yun. Attorney Claire lang yan. At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung Hindi nga, kaya nga naging issue, Attorney Claire. Kasi nga, 'di ba sabi ni BBM, ayaw niya ng negative campaign. Ngayon, siya yung nagsabi na ayaw ng administrasyon na ito ang magbigay ng negative campaign laban sa mga iba't ibang grupo. Yun yung sinabi niya. Then, nagulat ang lahat. Kasi tungkol dito sa speech niya, na sinabi niya na nagulat daw siya sa mga kandidato, mga ibang kandidato, na
nagulat daw siya sa mga, yung pagkasabi ni BBM dito, nagulat ako sa mga kandidato na inutusan lang sa tindahan na bumili ng suka, pagbalik, nagsenador na. Kaya nga, nag-viral yung sinabi na ni BBM na yun 'di ba? Kaya nga pagka kinabukasan, grabe. Laganap yung issue. Ano to, 'di ba sabi ni BBM ayaw niya ng negative campaign pero siya mismo yung nagbitaw ng salita na isa sa mga negative campaign. Ngayon, in-explain niya dito ni Attorney Claire. Ito yung defender kasi nila. Sino? Madami pong kandidato. Ang nagtataka, Anong sagot niya daw? Madami po daw. Tingnan niyo guys, yung sagot niya. kung sino. Tingnan mo na. Madami pong kandidato. Dito muna tayo. It's just part of the campaign propaganda. Ayan. Okay? Ito, pakinggan niyo po guys. Ito po yung sagot niya. Tungkol daw doon na ang issue po kasi dito is bakit nagbitaw si BBM ng ganong salita. Kasi negative campaign yun. Yung inutusan lang sa tindahan na bumili ng suka, pagbalik, nagsenador na. Then ito, tagapagligtas nila, ito yung sagot ni Yusik Claire dito ha. Pakinggan nyo ng mabuti guys. At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos. It's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Alright. It's a part of campaign propaganda. Kasi ikaw, Attorney Claire, propagandist ka kasi 'Di ba? Mahilig kasing gumagawa ng propaganda. Yun yung sagot niya. It's a part of campaign propaganda. At wala naman pong kumbaga, madami naman pong kandidato. Alam mo, Attorney Claire, hindi ko alam kung naririnig mo ba yung mga sinasagot mo. Yun na nga yung punto doon Negative campaign. So, sabi ni BBM kasi dito kasi sa negative campaign na ito guys, si BBM ang nanguna nito. Siya yung nag-una talaga kumbaga siya yung nagpasimuno ng negative campaign. Siya yung unang bumitaw nito. Na sabi pa niya, ayaw niya sa negative campaign. 'Di ba? Ngayon, sasabihin ni Attorney Claire, madami namang kandidato. Yun yung depensa niya. Pero yun na nga, Attorney Claire, naririnig mo ba yung sinasagot mo? Siyempre, natural. Yung sinabi kasi ni BBM, wala nga siyang minensyon. Pero, para yun sa mga kandidato. Ibig sabihin nun, wala siyang minensyon na pangalan, pero yung sinabi niya, para sa mga kandidatong tumatakbo. 'Di ba? Ngayon, madami nga talaga tumatakbo na kandidato. Attorney Claire, tama ka. Pero alam mo ba yung point dito? Nagbitaw siya ng negative campaign para doon sa ibang kandidato. So, hindi po usapan dito na wala kang minensyon na pangalan is ayos lang yan, okay lang yan. Hindi po yung ganun yung usapan dito. Ang usapan dito is kahit wala kang minensyon na pangalan, ang main point is nagbitaw ka ng
ganong nagganong salita. Si BBM nagbitaw ng ganong salita na nagpaparinig siya sa mga kumakandidato. Wala nga siyang pinaringgan, wala siyang minensyon, pero wala siyang minensyon na name, pero ang pinaparinggan niya yung mga kumakandidato mismo. So anong tawag mo dun? Negative campaign, tapos sasabihin mo, madami namang kandidatong tumatakbo. Yun na nga eh. Kasi wala siyang minensyon, so lahat ng mga tumatakbong kandidato, kung iisipin nila yon na sakto sila sa ibig sabihin ni BBM, so meron silang rights na inaakala nila sila yung pinaringgan. Ngayon, yung pag-utos ng suka, ibang usapan po kasi yun. Literal, parang pasikalye lang yung pag-utos ng suka. So, kumbaga, ang nilalaman kasi ng salitang ito is yung iba na mga tumatakbo ngayon, kahit walang alam, is tumatakbo pa rin. Kahit walang alam sa pagiging senador. Yun kasi parang ganun kasi yung dating dito eh. Hindi naman talaga literal na inutusan lang na bumili ng suka, pagbalik, nagsenador na. Hindi naman ganun talaga yung literal na meaning nun. Yung meaning kasi dyan, sa opinion ko lang is, para bang kahit wala kang alam sa pagiging senador or sa ganyang posisyon na tinakbuhan mo, yung iba dito tumatakbo pa rin kahit wala namang alam. O ganun yun. Pero, kahit wala siyang minensyon dito na pangalan, pero nasabi pa rin niya ang salitang yan na inutusan lang ng suka at yun pagbalik, nagsenador na. Negative campaign pa rin yun. Yun yung point doon na nagbitaw pa rin siya ng negative campaign kahit wala siyang minensyon. Diba? Ayan, tuloy natin. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, ano to, bato-bato sa langit na maano yung wag magalit. Tingnan mo. Tingnan mo, Attorney Claire, ikaw na. Ngayon, nagtaka ka pa kung bakit may umaray. Hindi talaga siguro niya naririnig yung mga sinasagot niya. Di ba ikaw na nga nagsabi walang minensyon? Example, kabilang ako sa kandidato na tumatakbo ngayon. Ngayon, ang presidente nagbitaw ng ganong salita. Hindi naman literal yun na naranasan kong, hindi naman literal ang ibig sabihin nun na naranasan kong inutusan ng suka, then pagbalik ko, nagsenador na ako. Hindi naman literal yung ganon yung point nun sa pagkasabi. Ang point kasi dun is parang tumatakbo yung mga kandidato dito, kadalasan, mga kandidato ngayon tumatakbo na kahit walang alam sa posisyon, basta-basta na lang tumatakbo. Ayun, yung iba, tumakbong senador kahit wala namang alam. Yun po kasi yung main point dyan eh. Ngayon, kandidato ako. Tapos, sinabi yan ni BBM. Narinig ko. Then, walang minensyon. So, sa tingin mo, mas may karapatan kaming mag-react. Diba? Kasi walang ang minensyon eh. Diba? Mas may karapatan kaming mag-react kasi, uy, baka ako na yung pinaparinggan nito. Yun na nga eh, kasi walang minensyon. So, ibig sabihin nun, ikaw na nagsabi, walang minensyon. So, ibig sabihin nun, lahat ng makarinig nun, sa salita ni BBM na inutusan lang ng suka, then pagbalik,
nagsenador na, lahat ng makarinig nun na mga kandidato, dahil walang minensyon, is para sa kanila lahat yun. Di ba? So, siyempre, may mag-react talaga. Ngayon, sasabihin mo, nagtaka ka lang bakit may mag-react. Nagtaka ka pa. Siyempre, may mag-react talaga. Iwan ko sa iyo, Atty. Claire. Nakirinig mo ba yung sinasagot mo? Sinasabi mo dyan? Iwan ko sa iyo, attorney ka pa naman. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? Ano daw? Bakit may nagalit? May natamaan ba? Ikaw ba, pag natama, ikaw ba, magagalit ka ba pag hindi ka tinamaan? Siyempre, pag hindi ka tinamaan, hindi ka magagalit. Ngayon, may nagagalit daw. Malamang may natamaan. Kasi nga, ikaw ba naman pagsabihan na ganun yung pagkasabi? Inuulit ko, ang ibig sabihin nun is parang dina-downgrade ka na yung iba dito tatakbo ng ganitong posisyon pero akala mo merong alam sa ganitong posisyon wala naman. Yun po talaga yung main point dun Parang nanlait na madami po dito ngayon na tumatakbo na akala mo matalino pero wala palang alam. 'Di ba? Tapos ito yung dipinsa niya. Hay. So, pag sinabi natin kasi, ito, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Exactly. Alam ng nakikinig. Kahit nga ako, alam ng mostly na nakikinig, alam nila hindi literal na suka ang ibig sabihin nun. Exactly, tama ka. Kaya nga nag-react sila kasi nga yung parang ginamit yung suka, kumbaga, inutusan lang ng suka, pagbalik nagsenador na. Kumbaga parang pahapyaw lang yun, pero yun na nga yung ibig sabihin nun. Marami namang walang alam dito mga kandidato na kala mo merong alam sa mga posisyon na tinatakbuhan nila, kala mo matalino, yun wala namang alam. Yun yung main point doon sa ibig sabihin. Kaya nga madaming nag-react. Ano lang to idiom. It's just an idiom. Na sinabi na Sige, pagtanggol mo pa. Palpak na yan pagtatanggol mo dyan. when we say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Kaya nga, hindi mo na kailangan i-explain yan. Atty. Claire, hindi mo na kailangan i-explain yan. Alam na yan kahit nga ako hindi kandidato, alam ko yung main point ng ibig sabihin ng suka na yun. Hindi talaga literal na suka talaga yung sinasabi dun. Kaya no need mo na yang explain, alam na yan ng taong bayan. Wala pang alam masyado sa politika o sa 'Di ba? Sinabi ko na nga ba, 'di ba, Atty. Claire? Sinabi ko na nga kung ano yung main point ng meaning nung suka na sinabi ni BBM. Ngayon, in-explain mo pa talaga. Hindi naman yun yung dahilan yung suka kaya nag-react yung mga ibang kandidato. Ang dahilan kasi nagigets kasi ng mga kandidato ang ano yung ibig sabihin sa sinasabi na binitawang salita ni BBM about dun sa suka. proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, Kaya nga, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. oo.
Siya na mismo nagsagot ng negative campaign. Galing. Grabe, hindi ko talaga inaasahan to. Siya na mismo yung nagsagot ng negative campaign. So parang sinabi na din niya na parang inamin na din niya na negative campaign nga yung sinabi ni BBM tungkol sa mga kandidato. Kasi sabi nga, aminin naman natin, alam naman natin na meron talagang mga kandidato na mga tumatakbo na hindi talaga alam yung trabaho sa pagiging senador. Oh. 'Di ba? Wala, palpak ka pa rin. Kasi dapat dinipinsahan mo dito yung si BBM pero ang ginawa mo parang umamin ka pa din na yun nga yung ibig sabihin talaga ni BBM, may pinariringgan talaga siya. 'Di ba? Kasi sinabi niya wala naman daw siyang pinariringgan, yung presidente wala naman daw pinariringgan, walang minensyon. Pero dito sa pag-explain niya ngayon is parang sinabi na din niya yung katotohanan. Palpak talaga 'to. Hinulog sa banga si presidente mismo ng PCO. Kung di naman sila, tumatakbo sila, at alam natin wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Di ba? Grabe magsalita, no? Yun na lang siguro, ouch. Di ba? Ginawang vlog yung sagot. PCO ka, pero yung sagot mo, pang vlogger ang datingan, pang reaction video. Kumbaga, parang binaboy mo yung isang PCO diyan sa executive department sa Malacanang Palace. Kasi hindi po basta-basta maging USEC ka po at PCO ka. Ngayon, nagkataon na mayroon pong naging PCO po itong si Atty. Claire na dating vlogger. Tapos, ang ginawa pa niya, ginawang vlog yung pagsagot sa PCO. Huwag mo naman sanang dinala yung pagiging vlogger mo dyan kasi yung pagiging vlogger natin, aminin natin, informal yun. Hindi yun professional way. Hindi yun professional way. Yung pagiging vlogger mo, hindi mo pwedeng sabihin professional vlogger ka, walang professional vlogger. Kahit nga yung mga sikat na vlogger, hindi nga nila sasabing professional sila eh. Hindi nga nila aminin magaling sila eh. Wala lang. Sasabihin lang nila, hindi. Nagkataon lang na yung content namin gusto ng tao. Pero hindi nila sinasabing magaling sila. Hindi nila sinasabing professional sila. Kaya, ang ibig ko lang sabihin dito, huwag mong dalhin yung pagiging vlogger mo dyan sa trabaho mong PCO. Kasi, magkaiba yan. Dapat, mas bigyan mo ng formal yung pagiging PCO mo. Na the way ka magsagot ng salita is merong pagka-professional, pagka walang bias, mahinahon, then patas. And at the same time, dapat hindi na sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Wow! Hindi pwedeng magpaka-apprentice sa pagiging senador. Pero, Atty. Claire, maging senador ka man, congressman, mayor, lahat yan nanunungkulan sa gobyerno. Public service. Katulad din sa'yo. Yung pagiging PCO, wag mong dalhin yung pagiging apprentice mo dyan. Kasi, yung pagiging PCO mo ngayon,
Ha? Yang inaasal mo dyan sa pagiging PCO mo, para kang apprentice eh. Dapat ang pinapakita mo dyan, hindi apprentice. Dapat pinapakita mo dyan yung pagiging profesional. Kung ano man yung kaya mong pinaka the best na magawa mo dyan. Diba? Kasi nga sa pagbablog nga natin, ginagawa natin yung the best natin na komento at opinion natin. Much more dapat ang ginawa mo dyan sa pagiging PCO mo. Pero wag mong i-similarity sa pagiging vlogger. Ihiwalay mo ang pagiging vlogger mo sa pagiging PCO mo. Wag mong dalhin yung pagiging vlogger mo dyan sa pagka-PCO mo. Kasi nagmukha kang apprentice. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Grabe no. Pansinin nyo, the way na magsagot siya, may yabang. May hindi kunti, may yabang talaga. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, dun sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may PCO yan ha. Kasi dapat ganito, siguro, depende, itatry ko, Attorney Claire ha, itatry ko, kung ako yung PCO niyan, itatry ko guys, kung ano yung the best na pwede kong sabihin. Kumbaga, ako yung PCO, then yun yung tanong na, kumbaga, umuna, nagbitaw ng negative campaign si President BBM. Okay, itatry ko sarili ko ha. Kasi, sasabihin naman natin, madali. Grabe ka manglait kay Attorney Claire. Sige nga, subukan mo nga. Okay, subukan ko. Ngayon, susubukan natin. So, sabihin ko, tungkol po dito sa issue na ito po, sa issue pong ito, na di umano'y yung si Presidente BBM ang unang naglabas ng negative campaign dahil doon sa dahil sa binalita niya, dahil sa sinabi niya. Ang pananaw ko po dito is, well, siguro yung ating presidente siguro hindi niya napigilan yung kanyang emosyon dahil nga po ito po ay campaign period. Then given na medyo yung ating status po ngayon sa ating bansa is meron pong mga naglalaban-laban ng mga bigating politiko. Hindi na po natin na lang po i-mention, pero alam nyo naman po kung ano yung ibig kong sabihin. Then siguro yung pag salita ni Presidente sa stage, siyempre yung Presidente is hindi po biro yung pagiging Presidente. So, stress, pagod. So, minsan, madadala talaga tayo sa galit. Talagang emotion. Kasi pag mataas yung emotion natin, yung ating katalinuhan ay bumaba. Pero kung ating pag-iisipin, hindi naman po gaanong masama yung sinasabi niya. Because
meron naman point. Kasi nga, yun nga po yung issue talaga sa ating bansa na kadalasan po na mga tumatakbong kandidato is wala naman po talagang kumbaga dedication or hindi sila dedicated sa kanilang sarili or sa kanilang trabaho. Yung iba tumakbo is for their own self-interest. Then, yun lang po yung masasabi ko. Well, hindi po natin pwedeng sabihin na mali yung presidente natin sa sinabi niyang ito. Pero kung sa tingin nyo ito ay negative campaign, well, depende na po yan sa inyong mga pag-unawa tungkol dito. Yun lang po. Maraming salamat. Ganyan po sana, Attorney Claire. At least lang naman hindi naman masyadong mayabang. Kasi hindi katulad kasi sa'yo, the way kasi siya sumagot si Attorney Claire, para siya yung iwan ko, parang Your Highness. So, ayan lang po guys. So marami pong salamat sa panonood po sa ating reaction video. At kung gusto nyo pong ma-shoutout sa ating video is comment lang po kayo dito sa video na ito. So kung mag-comment po kayo dito na magpa-shoutout po kayo, asahan nyo po sa next video na gawin nating reaction video is isa-shoutout ko po kayo. So ayan lang po, marami pong salamat. Jackstasy Reaction TV is now signing out. Bye-bye.